Hello mga kabibig! Welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Grabe, nakakahiya mga kabibig. Grabe. Yung rally at yung corruption sa Pilipinas na nangyayari ngayon, yung flood control projects, yung walang ginagawa si BBM, eto na. Corruption sa Pilipinas, binabalita na sa ibang bansa. Trending na trending ang pinag-uusapan ngayon sa ibang bansa tungkol sa kaguluhan sa Pilipinas. May nagsabi nga na baka magkaroon ng martial law II or di umano baka mapalitan itong si BBM pag hindi na talaga matitigilan ang galit ng mga tao, lalo na walang solusyon na nakikita ng mga tao. Tapos si VP Sara nilibing sa latest survey. Sobrang baba ng latest survey ngayon ni VP Sara kung saan sabi ni Atty. Rowena Gonzon, may ghost project sila, may ghost survey din. Oh, mga kabibig, kung saan si Romualdez at saka si BBM ang nangunguna sa latest survey. Grabe ang taas. So, uunahin natin ito mga kabibig, itong trending ang Pilipinas na pinag-uusapan sa buong mundo tungkol sa nangyayari ngayon. Sabi ng iilan, susunod ba ang Pilipinas sa kung ano ang nangyari sa Indonesia, kung ano ang nangyari sa Nepal? Nako, eto kabibig ha, makinig tayo at bigyan natin ng konting reaction itong news kung saan, grabe, yung rally ba na nangyari, yan ang ipinakita sa media internationally at kung ano ang rason kung bakit sila nagrarally. So yun ang share ko sa inyo ha at bigyan natin ng reaction at ano ang inyong reaction. But before that, don't forget to like, subscribe, and share this. Na-like mo na ba ang video? Hindi mo pa na-like? Grabe ka, hindi mo pa na-like? O, eto kabibig ha, ito yung pinag-uusapan ngayon kabibig na video. BBM, puro kahihiyan ang pinagagawa mo sa Pilipinas. Tingnan mo, binabalita na tayo sa ibang bansa dahil sa corruption sa iyong pamumuno. Huwag kang kakamot-kamot sa ulo mo ha. Ito na kabibig mo, nood tayo. Live now from Manila. That's right, Louisa. We've actually been covering some of these anti-corruption protests here in Manila in the past couple of weeks. We've observed only dozens. Oh, wait for a while ha. Hanap tayo magandang video nito ha kasi medyo maliit ang video. I think meron akong video niyan kung saan pinag-uusapan iyang trending news. But before that mga kabibig, uunahin nating yun lang muna kabibig kasi maganda yun kabibig eh. Trending na trending ang Pilipinas. Diba? Nakakahiya. Diba? I-search natin kabibig ha. International media news about the BBM flood control. Na natin, meron pa. Naku, grabe. Parang, parang yung iba parang tawa-tawa lang. Yung iba parang, ay, okay lang yun. Wala mang problema dyan eh. As in, yung si BBM, mawawala din yan. Makakalimutan din yan ng mga tao. Paano makakalimutan kung gano'n na talaga ang nangyayari ngayon? Ikaw ba, makakalimutan mo ba? Di ba? Eto, balikan na lang natin yan mga kabibig ha. Itong news kung saan, medyo maliit lang talaga eh. Maliit talaga ang video. Okay lang ba sa inyo maliit lang ang video mga kabibig? Okay lang ba sa inyo? Medyo maliit lang talaga ang video. Hindi ko yan natin ha. Check natin yung nag-share ng video. Maliit lang talaga. Super liit ng video niya. Opo. Sige, i-check natin. Pwede natin i-share. Sige, ito na. Ito na kabibig. I-share natin ang video kung saan pinag-uusapan sa international media ito. Kita niyo na ba? Some of these anti-corruption protests here in Manila in the past couple of weeks, we've observed only dozens of participants at each of these rallies. But today, right behind me, we're seeing at least 200 protesters here. So the numbers are definitely growing as people are learning more and more about the scale of corruption in flood control projects. We're talking around $10 billion that have been spent in flood control projects since President Ferdinand Marcos Jr. took office in 2022. And this corruption scheme allegedly goes back
dates back more than 20 years. So in peso terms, we're talking trillions, an insane amount of money. In congressional hearings, construction firms have testified that budgets for each project, most of them actually go to kickbacks, around 70%, and divided among politicians, construction firms, and officials of the Public Works Department. And then around a quarter goes to actual construction. But worse, there are projects that are on paper already complete, but when visited, they're non-existent. And this has been proven by site visits by the president himself, who's dubbed these projects as ghost projects. We actually visited one of them, and what we saw there was ongoing construction. But this project was supposed to have been completed in June 2024. And when we asked residents around the area, they said that construction only began in August this year, when all this corruption in infrastructure projects was being unraveled. So all, this brazenness really, plus the images of piles and piles of money shown in Congress that are supposed to be kickbacks for politicians and contractors, the ostentatious lifestyle being paraded in social media by families of politicians, that's really pushed these people to pour out into the streets and voice their anger, Luisa. Barnaby, they're angry, but what exactly are they demanding, and how has President Marcos been addressing the issue? Yeah, well, President Ferdinand Marcos Jr. has formed an independent commission to investigate the alleged corruption in infrastructure projects, in particular in flood control projects. So this independent body will have the power to subpoena, it will have the power to freeze and seize assets. It will be able to file charges, and of course, ultimately, it will be able to put people behind bars. But these people, these protesters, are saying they want real action. They want this commission to be able to, yes, put people behind bars, but leave no stone unturned, spare no one, including, if allegations are proven true, the cousin of the president, the Speaker of the House, as well as senators and a number of other congressmen. They're saying that they want to participate in this investigation. They want it to be transparent, and moving forward, they want how the government is spending taxpayers' money in infrastructure projects to be transparent. And they're also holding President Marcos responsible for, at the very least, they say, letting this corruption, this scale of corruption happen right under his nose. So yun, Kabibig, pinag-uusapan na talaga sa international scene itong nangyayari kay BBM, mga Kabibig. Nangyari sa ating bansa. Sabi, nakakahiya. Sabi na isang netizen, this world corruption seems to have increased because of Bitcoin. Because Bitcoin can be used by the corrupt government official to hide their money. There had huge potential to increase tenfold, unlike in a bank where they sure to cost, possibly din. Sabi nito, like father, like son, parehas corrupt. Mas lala lang si Bangag na BBM kasi magnanakaw lang pero walang ginagawang proyekto. Oh, grabe pahirap sa Pinoy kahit kasi binoboto natin. Dinala kasi ni Inday Sara. Ngayon, pahirap-hirap tayo, mahihirap pa paalisin si Bangag. And speaking of Inday Sara, mga Kabibig, nako, eto na rin, Kabibig, ang ating pag-uusapan tungkol sa di umano'y sabi nila na kung meron daw ghost project, meron din daw ghost respondent sa survey. Naku, survey na naman nating pag-uusapan, mga Kabibig. Ano ba nangyari sa survey? Kasi na-shock lang ang mga tao kung bakit bumaba ang survey ratings ni VP Sara. Kaya sabi ni Attorney Rowena Guanzon, ghost respondent ba sumagot sa survey na to? Matapos ilabas ang survey kung saan lumobo raw ang tiwala ng publiko kay Marcos Jr. at Speaker Martin Romualdez, hindi napigilan ni Atty. Rowena Guanzon na questionin ang kredibilidad nito. Kaya sinabi ni Atty. Rowena Guanzon, ghost respondent ba sumagot sa survey na ito? So ito, Kabibig, i-share ko sa inyo yung pinag-uusapan na survey kung saan nilibing. Talagang lugmok ang survey rating ni VP Sara at sobrang taas din na Martin Romualdez. Anong nangyari? Ba't tumaas? Anong meron, Martin? Gano'n ka ba? Natin yung Kabibig, nakita niyo na ba ang result? Yan, mga Kabibig.
Last Saturday to ha, ito yung 72% kay Bongbong Marcos, 62% kay House Speaker Martin Romualdez, 58% kay Vice President Sara Duterte, 53% kay Senate President Chis Escudero. So, nauungusan na si VP Sara, mga kabibig. Nauungusan na si VP Sara sa trust rating yata ito, kabibig. Kaya nga, sabi ni Rowena Guanzon, ghost respondent ba ang sumagot sa survey na ito? Grabe naman hindi halatang planado, hindi halatang ghost respondent. Grabe talaga sa ato ni Rowena Guanzon, no? Which is marami din naniniwala na baka gawa-gawa lang ang survey para linlangin ang mga tao at ang mga supporter ni BBM na talagang until now ay marami pa rin ay naniwala. 72%, grabe ha, ang taas ng survey ni BBM. 'Di ba? Hindi makapapaniwala. Sabog at lutang ang survey. Oh. Sinong tanga ang niwala sa survey na yan? Lahat, ma'am, ghost government. Nakakasuklam na ang mga pinagagawa ni BBM administration. A very, very big lie. Kawawa naman ang mga tao at maniniwala pa dito. Pati survey daw, ghost din. Mga high ang respondents kaya ganyang kataas ang ratings nila. Magkano kaya every answer? Hala, ghost survey nga yan. Mga trolls din nila nagkasagot. Puro illegal mga ginagawa kaya dyan nagagalit ang mga tao at hindi lumaban ng patas. Sa mga nakakaintindi, hindi talaga acceptable yan. Wala namang perfect na tao at lahat ang nagkakamali. Pero kung mature ka na at panglalamang ang gawain yan ay kademonyuhan at hindi mabubunga ng maganda. Sana matuto na ang ibang voters na hindi bumoto yung namimigay ng pera. Naku, bangag na sorbihan. Hala, mga kabibi. Yun ang mga komento ng ating mga netizen. Kagaya ng isang lola na talagang hindi makakapagpigil ng kanyang emosyon, lalo na nung, yung parang ramdam niya na wala talagang solusyon ang pangyayari ngayon. Ito ha, parang na-share ko na ito, pero gusto kong i-share ulit itong si lola na talagang grabe. Magsalita na po kayo habang may panahon pa tayo. Kuya Tenje, hindi pa ba kayo galit sa administrasyon? Hindi pa ba kayo gising? Mami, the floor is yours. Ilabas mo ang iyong sama ng loob. Ang gusto ko lang, balitan ulit ang Senate President ng Bobo. Mga Bobo, lalo na sila Sona Kikisimpatiya sa mga kurakot na politiko. Hala, grabe si lola. Hala. Nagdurusa kami. Hala. Mga hayop kayo. Hala. Ikaw na. Bongbong Marcos Bagan. Hala ka. Isa kami sa mga nagpulon mo. Hala ka. Isa pa ako sa nagampanya. Pati ka mag-akala ko. Manano ka lang na hayop ka. Hala. Hayop talaga. Nabudol mo kami. Hayop na mag-resign ka na. Isa ka pa dito, Subo. Hala. Kandidato ka lang sa impyerno! Hala. Pape, si Tito Soto pa! May matino na nakaupo dyan! Bobo ka naman sa batas! Hindi Hala. ka abogado! Hala. Pilit ka bumubo dyan! Ang kahirapan ng bansa dahil kayo mga magkinawa isa ka ata! Sana ka, tigil! Kaya ganyan ka! Una pa lang at ka na sa kapangyarihan ng damay ka pa! Hala. Imbis maganda ang imahe ng pamangkin mo, hinamay mo pa. Kaya ikaw, Tito Soto, bumaba ka na dyan. Pabalikin mo. Paupuin mo yan, mga abogado, hindi ikaw. Dahil wala ka na lang sa batas. Pa-English ka lang, magaling ka. Pero sa batas, bubo ka. Oh, grabe pa English si Soto pero bobo. Grabe ang galit ni Lola, mga kabibig, no? Grabe, Lola, baka ma-high blood ka dyan, ha? Pa-English ka pa, Soto, pero bobo ka, grabe. Hala, yun si Lola magbibig, eh. Grabe, mga kabibig, ang galit ni Lola kung saan talagang hindi na siya makapagpigil sa kanyang emosyon. At ito, kabibig, ha? Another video na i-share ko sa inyo kung saan sinabi ni Senator Marcoleta tungkol kay
Soto naman na si Soto daw ay may malinaw na may kinikilingan. Hala, what do you think mga kabibig? Totoo kaya na may kinikilingan si Soto? Ay pakinggan natin ang reaction ni Senator Marcoleta. Baka posible. Ano kayo talaga ha? Ano-ano. Let's listen to this one. Okay, ito na. Go. Wala pang voice. Ito na. May direksyon, dagdagan mo pa na yung Diskaya talaga naman kalabang politik ang direksyon. Sabihin niya kung anong direksyon ang pupuntahan namin. Ilaban niya kung sakaling mas tama yung direksyon, dagdagan mo pa na yung Diskaya talaga naman kalabang politika ng kanyang pamangkin. Huwag mong uhusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila eh. Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung ano sinasabi. Ito maliwanag na na may kinikilingan na siya. Hindi mapigilang ilabas ni Senador Marcoleta ang kanyang pagkadismaya sa mga naging hakbang ng bagong Senate President na si Tito Soto. Nakita mo naman ang mainstream media. Opo. Nung nagsalita yung Diskaya at binanggit yung mga 17, ito wala akong sinasabi, binanggit lang. Opo. Hanggang doon lang tayo, binanggit. Depende na kung saan anong kapupuntahan ng pagdinig nito. Pero maliwanag na nagbanggit siya ng 17 pangalan. Opo. O tingnan mo yung mainstream media. Hindi naman hindi masyadong kinagat yun eh. Pero nung nagsalita yung Hernandez at binanggit yung dalawang senador, sumambulat kaagad eh. Ganun ba? Ngayon, ang pinagtataka ko naman sa panig ng aming leader, ako na kayo rin naman siguro napapansin ninyo eh. Pagka yung Diskaya ang nagsasalita, ayaw niyang paniwalaan. Pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwalang-paniwala. So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwalaan niya kaysa witnesses na ipinun natin dito sa Blue Ribbon Committee. Hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan dyan? Dapat sana nabahala siya sapagkat binanggit ang dalawa sa kasama namin. Pero wala kaming makita na Kumo ba hindi nabanggit, halimbawa, walang nabanggit na gusto ba niya si Diskaya nagbanggit din ng na senador, ganun ba? Bakit magugustuhin niya yun? Si Senate President. Nakuha mo ba yun? Tama, dagdagan mo pa na yung Diskaya talaga naman kalabang politika ng kanyang pamangkin. Sana yung ganung mga pagbibigay niya ng komento, kakitaan sana siya ng pagiging objective sana. Ito maliwanag na na may kinikilingan na siya. Hindi nagiging mabuti, lalong-lalo na sa mga kababayan natin. Palagi ko sinasabi, huwag mong uhusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila eh. Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung anong sinasabi nila. Sinong nasisira ngayon? Sinong napupulaan? Yung Senado. Ngayon, kung sa sinasabi niya na dissatisfied ang mga kasama ko doon sa pamamaraan ng aking pagganap ng tungkulin ko sa inquiry, sino-sino sila? Nasabi niya mali ang direksyon. Sabihin niya kung anong direksyon ang pupuntahan namin. Ilaban niya. Kung sakaling mas tama yung direksyon niya, sabihin niya. Dapat ganun. Hindi naman niya sinabi, saan pa papunta yung gusto mong, ganito sana ang gusto namin direksyon. Wala naman eh. Kasi lumilitan na, para daw, hindi ko tama ba yung pagkakala, na para bagang may iniiwasan daw kayo ng mga tao mabanggit, kundi, anong gusto niya mangyari? Dadagdagan ko yung sworn statement ng Diskaya? Mas mali naman yun. Binigay niya sa akin yun. Dadagdagan ko. Bakit siya mag-insinuate na inedit yun? Mabigat na paratang yun eh. Baka hindi niya mapatunayan yun. Baka kung tawagin ko halimbawa, sino sa mga kawani ng Blue Ribbon Committee ang nagsabi sa'yo na inedit yan? Nabalitaan niya raw. Sino nga? Alam nga naman dagdagan ko yun, maglalagay ako ng, hindi natin pwedeng gawin yun. Ang totoo niyan, sinabi ko nga at uulitin ko ngayon, nung magpahayag sila sa magitan ng emissary nila na gusto nga nilang magtapat at makatulong sa pagdinig. Kinailangan ko na utusan yung emissary, pwede bang gumawa siya ng kahit na sa sarili niyang handwritten note na may kagustuhan siya talaga na magsabi ng totoo at kung bakit niya gagawin. Sumulat siya sa akin at nasa akin ang note nila. Doon ko lamang pinasimulan, sige, gumawa na kayo. Sapagkat protektado na ako, malinaw na silang may kagustuhan, walang pumilit sa kanila, hindi ko sila in-encourage. Bagaman, finload ko yon. Pero walang pamimilit, pinload ko. Ngayon, kinagat nila yon. Bakit naman sasabihin mo ngayon na may butas yan? Hindi ka panipaniwala yung kanila. Dahil ba pamangkin mo ang kalaban niya sa politika? Kasi kung ako ang Senate President, hindi ako magsasalita eh. Magiging neutral ako sa bahagi na yon. Sapagkat mapupulaan ako ng tao eh. Well, okay. Tayo naman sana, in fairness kay Mayor Vico, no? Wala naman tayong nabanggit nyo lamang yon dahil nga doon sa nangyari sa pagdinig naman sa Kamara de Representante. Kasi nga, doon napupunta yung usapin. Pagka doon ang nanggaling yung testimony, yun ang kinakatigan niya. Yun ang binibigyan niya ng credence. Lahat ng ginawa namin sa Blue Ribbon Committee, may butas. Hindi ka panipaniwala. Mali ang direksyon. 17th century na kaya itong school natin. Grabe, no? Parang naramdam ni Marco na unfair naman. Napaka-unfair if ganun ang gustong direksyon ni Tito Soto. So, mga kabibig, yun mga kabibig ang ating Lipaglibag for today. Ano sa palagay nyo? Diba? Grabe, no? Yung corruption sa Pilipinas, binabalita na sa ibang bansa.
Tapos doon, dahil sa flood control projects, damay daw ang first cousin, ang House Speaker ng Pilipinas, may mga congressman at senador na damay at milyones, hindi lang milyones, trilyones ang nakurap. Grabe. Tapos itong VP Sara latest survey, na kung saan bagsak na bagsak ang survey ni VP Sara. Sabi ni Atty. Robin Consol, ghost respondents daw yun. Kung may ghost projects, may ghost respondents din. Tapos itong reaction ni Senator Marcoleta na inedit, yung affidavit naman ni Skaya, dapat masagot yon or madepensahan ni Soto. Kasi kung hindi ay makasuhan kay Soto. Nako, yun lang kabibig ang ating Grizzly Paglabag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news ng ating pag-usapan. O i-like nyo na. At shoutout sa ating mga OFW na palagi nanonood sa akin. Salamat talaga for watching this video, sharing this video to their friends, at sa mga taong alam mo na, mga bashers natin. Salamat din sa mga bashers na nanonood dyan, ha? Salamat talaga. Bye everyone. See you next time.